Siya ay nakilala at sumikat, dahil sa mga pagganap niya sa mga karakter bilang isang detective, sa local version ng James Bond. Ginagampanan niya ang papel na Agent 007, na talaga namang patok na patok sa panlasa ng mga Pinoy. Ika nga, kung may mga sikat na artista internationally, dahil sa pagganap sa papel na Agent 007, tulad ni Sean Connery, Roger Moore at Pierce Brosnan, ay siya naman ang pambato ng Pilipinas, na gumaganap sa mga papel ng local version nito. Bukod pa rito, at lingid sa kaalaman ng karamihan, siya ay isang martial arts expert sa totoong buhay, kaya lalong napakasarap panoorin ang mga papel niya, na pinagsamang Agent 007 at martial artist. Dahil sa katangian, at kombinasyon ng kanyang expertise, ay alam mong hinding-hindi siya magagapi ng kanyang mga kalaban, sa kanyang mga pagganap sa pelikula. Kaya alam agad ng karamihan, na kapag siya ang bida sa pelikula, ay tiyak na punong-puno at hitik na hitik ito ng aksyon. Bagamat napakasikat at napakahusay niya pagdating sa larangan ng pag-arte sa mga pelikula, ay hindi naman natin nalalaman ang buong katauhan niya sa totoong buhay. Well, ito mga lods ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't alamin natin, ang kwento ng naging buhay, at sanhi ng naging kamatayan ng tinaguriang James Bond ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Hello mga Lodi, welcome to my channel. Sa aking munting channel, ay aking inilalahad ang iba't ibang kwentong sinapit, at naging kapalaran ng ating mga iniidolo, sa industriya ng pelikula, musika, sports at politika. Mga kwento ng buhay nila, tulad ng karamdaman, krimen, trahedya, kamatayan, at mga kontrobersyang nagpayanig sa mundo nila. Sila na mga tinitingala natin, at minsan ang nagbigay saya, nagpangiti, nagpahanga, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Ating alamin at kumustahin, ang mga kalagayan nila, at kung nasaan na sila. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Antonio D. Lacsa, na mas kilala sa kanyang screen name na Tony Ferrer, ay isang Pilipinong aktor, direktor ng pelikula at producer. Siya ay ipinanganak noong June 12, 1934, sa Macabebe, Pampanga. Siya ay sumikat, dahil sa mga pagganap niya sa mga papel bilang Agent 007, sa local version ng James Bond series. Siya ay gumanap bilang isang espiya, na nagngangalang Tony Falcon, sa serye ng pelikulang Agent X44, ang local version ng Agent 007, ng James Bond movies. Si Tony Ferrer, ay nakababatang kapatid ni Esperidian Lacsa, producer ng Tagalog Ilang-Ilang Pictures at EDL Productions. Siya ay ipinareha, kay Noimotya ng Pilipinas, na si Alice Crisostomo, sa pelikulang, Ang Gininto ang Bata, noong 1971. Dahil sa kanilang tambalan sa pelikula, sila ay nagkaibigan sa totoong buhay, at di naglaon ay ikinasal, pagkaraan ng 1 taon. Nagkaroon sila ng 2 anak, at ito ay ang aktres na si Motya Crisostomo at Falcon. Bukod pa rito, ay nagkaroon din siya ng anak, sa aktres na si Imelda Ilanan, at ito ay si Maricel Lacsa. Nagkaroon din siya ng anak na lalaki, na nagngangalang Mark, kay Pinky Poblete. Si Tony Ferrer,
ay nakipisan sa kanyang kapatid na babae, at iba pang mga kapatid sa Pasig, sa kanyang mga huling taon. Sa panahon na iyon, ay may kinakasama siya, na non-showbiz. Ang isa sa mga apo niya, ay si Donnie Pangilinan, na isa ring artista. Ito ay anak naman ni Maricel Lacsa, at Anthony Pangilinan. Ang kanyang kauna-unahang pelikulang ginawa, ay ang Kilabot sa Barilan, noong 1960, kasama sina Fernando Poe Jr. at Zoldy Shornac. Ang sumunod niyang mga supporting roles, ay sa mga pelikulang may temang pandigma, tulad ng Mga Tigreng Taga-Bukid, noong 1962. At Suicide Commandos, noong 1962 pa rin, na pinagbidahan naman nina Fernando Poe Jr., Romeo Vasquez at Joseph Estrada. Nagbida naman siya sa pelikulang Markong Bagsik, noong 1964, kasama si Divina Valencia. Nagbida rin siya, at gumanap sa papel bilang Tony Falcon, Agent X-44, sa pelikulang Sabotage, noong 1966, na idinirehe ni Eddie Garcia. Ginawa rin niya ang mga drama films tulad ng Living Doll, noong 1970. At The Golden Child, noong 1971, kasama si Snooki Serna. Ginawa niya rin ang mga action films tulad ng Walang Duwag sa Kayumanggi, noong 1975, kasama sina Lotis Key. Mission, Get the Killers on the Loose, noong 1975, kasama si Gina Pareño. Alat, noong 1975, kasama si Chanda Romero. At Jailbreak, noong 1976, kasama naman si Alma Moreno. Ipinarace din siya kay Nino Mulak sa pelikulang Wonder Boy, noong 1976. Nakapareha rin niya ang sikat na mga awit at artista noon na si Nora Honor, sa pelikulang Salungan ng Mga Daga, noong 1978. Dahil sa kasikatan niya, ay nakasama naman niya ang halos lahat ng mga naging bida sa mga pelikulang Filipino, tulad nina Ramon Revilla Sr., sa pelikulang Nardong Putik, noong 1972. Lito Lapid, sa Back to Back, noong 1979. Ramon Zamora, sa Experts, noong 1979. Ray Malonzo, sa Deadly Fighters, noong 1979. Ace Vergel, sa Pangkat Do or Die, noong 1980. Vic Vargas, sa Dope Godfathers, noong 1983. Bembol Rocco at Efren Reyes Jr., sa pelikulang Over My Dead Body, noong 1983. Fernando Poe Jr., sa Ang Agila at Ang Falcon, noong 1980. Bong Revilla, sa pelikulang Chinatown, sa Kuko ng Dragon, noong 1988. Ronnie Ricketts, sa Black Sheep Baby, noong 1989. At Jess Lapid Jr., sa pelikulang 1,000,000 sa Ulo ni Cobra, noong 1990. Dahil sa pagganap niya sa mga papel na Agent 007, ay nakilala rin siya sa ibang bansa. Kaya naman, di katak-katak ang nakagawa rin siya ng mga international films, tulad ng The Vengeance of Fu Manchu noong 1967, kasama si Christopher Lee. Cosa Nostra Asia noong 1974, kasama si Chris Meacham. Blind Rage noong 1978, kasama si Fred Williamson. At Covergirl Models noong 1975, kasama si Pat Anderson para sa New World Pictures. Noong July 2, 1981, ay ginawa naman ni Tony Ferrer, ang kauna-unahang pelikulang kanyang idinirehe, at ito ay ang pelikulang Legs, Katawan, Babae. Ito ang naging bahikulo ng disco group na Hagibis, upang makilala ng husto ang kanilang grupo sa larangan ng pagkanta. Ang nasabing pelikula, ay pinagbidahan naman nina Mirna Castillo, Laarni Enriquez, Dina Dominguez, Val Iglesias, at iba pa. Nagkaroon ng special participation si Tony Ferrer bilang Tony Falcon, sa remake ng Agent X-44 noong 2007, isang action comedy,
na pinagbibidahan ni Vong Navarro. Dahil sa kasikatan at galing niya sa pag-arte, ay kinilala siya at nanalo bilang Best Actor sa Quezon City Film Festival para sa pelikulang Sapagkat Sila'y Aming Mga Anak noong 1970, kasama sina Boots Ansen Roa at Vilma Santos. Natanggap rin niya ang mga nominasyon para sa FAMAS Award Best Actor sa mga pelikulang Sabotage noong 1966 at I Love Mama, I Love Papa noong 1971. Si Tony Ferrer ay pumanaw noong January 23, 2021, sa kanilang bahay sa Pasig, sa edad na 86, dahil sa sakit sa puso at komplikasyon ng diabetes. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriya, na minsan nang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa.